Hi, Ma'am. Hi, Pop. And we're back. Nandito pa rin kayo. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa lahat ng nanonood, nag-review at nagsusubscribe sa atin. At nagko-comment sa atin. Yes, maraming salamat. Binabasa namin lahat. Comments ninyo. Maganda at pangit. Oo. May araw din kayo. Nagulat ako. From our discussion, lalo na yung first 2 episodes about our relationship, maraming mga tao na nagsasabing marami silang natutunan. Yes. So, it's surprising and nice to know na they're learning something. Yes. Nakakataba ng puso na meron pala kayong napupulot sa aming buhay. Meron isang nag-comment na caught our attention. Galing ito kay Marvin the Martian, 1988. Di ba sa Looney Tunes yun? You make me so angry. Baka isipin na ikaw siya. Pero, anong sabi? Ang sabi niya, out of curiosity po, been seeing this kind of dynamics na partners don't talk about things between them to keep the peace. And nabanggit nyo na you've been doing things for your family and children, but not even discussing things between you. What was the reason for avoiding discussion? And why do you think that it will be better to avoid now and talk about it later, or maybe not talk about it anymore and move on? Also, is avoidance effective to mend a relationship or not really? Ganda, ha? Yan. Sabi niya, this could be the topic of your next. Eto na, Marvin. Affected ka, Marvin, ha? Hindi po namin ina-avoid. Yung pag nagtatalo kami, nag-aaway kami, hindi lang namin ikinwento sa inyo. Oo. May mga bagay na hindi naman talaga dapat isa publiko. Hindi na. You don't share everything. Yes. Sa pag-aaway ng mga mag-asawa, pag hindi pagkakasunduan, kanya-kanyang style yan eh. Di ba? Kanya-kanyang personality ang mga iba-ibang couples eh. Oo, totoo. Di ba? Tsaka, kailangan respetuhin naman natin ang kanya-kanyang paraan kung how to deal with things like that. Kung tayo, ganun. Baka sila, hindi. Oh, alam mo, kunyari tayo, ako, kadalasan, pag galit ako sa'yo, dededmahin muna kita eh. Gagather muna ako ng information. Tapos, attack ako. Ganon ang style ko. Pag attack mo ngayon, ako naman ang mag-walk out. Oo. Pero yung walkout ko, yung alis ko, is hindi naman to avoid. But ang point ko kasi, pag mainit ka, no point in yung magsasalubong. So, magpapalamig muna bago. Yun ang excuse ko. Joke lang. Hindi, pero alam mo, mahirap kasi, from the beginning of time hanggang ngayon, ang lalaki hindi pa rin naiintindihan ang babae. At sabi nga nila, women are from Venus, men are from Mars. Ikaw ba pag, kunyari, nag-aaway tayo, ano ba ang pumapasok sa isip mo? Anong nai-imagine ninyong mga lalaki? Na-imagine namin mga lalaki. Sige na, sorry, kasalanan ko na, girl. Tahan ka na, girl. Ako na ang mali, ako nang magpaparaya. Sorry, kasalanan ko na, girl. Tama ka na, girl. Lahat ng sandali, ako nang magpaparaya. Gutom at ako'y Ganon. Sinusuyo kayo. Ganon. Cute, di ba? Nga eh. Ang cute-cute. Ang saya-saya. Sige, kung kami, ganon kami mga lalaki, ako, ganon ang nai-imagine. Ano ini-imagine mo? Ano kaya ini-imagine ng mga babae? Ano nga bang ini-imagine namin mga girls?
Oh, bakit? Ano na-imagine mo? Hindi ko nakita eh. Pareho lang. Yan. Pareho lang? Oo, pareho lang. Sweet din? Sweet? Oo, Cute? sweet na sweet. Okay. Bait-bait nga eh. Kala ko, ginugulpi mo ako eh. Hindi! Nakita ko! Kala mo hindi ko nakita na. Panood ko rin. Kaya nga imagination. Linawin lang namin. Yung napanood nyo po, purely for entertainment and comedic purposes only. Yes. We do not condone in any form Yes. domestic violence or abuse in any form or shape. Tsaka para makabawi lang ako. Kahit para sa mga kababaihan dyan. One time lang. Para makabawi yung mga kababaihan through her. Through him. Huh? Anyway. Since imagination yung pinakita natin, sinasabi sa Biblia na you have to capture that thought bago maging action. Pero that is only human. Yes. Diba? Yes. I think everybody at some point has thought of the worst. Oo, I'm sure. Diba Kasi, yung mga sa pelikula, sarap patay nitong, Oo, yung sarap mga sampalin nitong, meron talaga tayong human feeling na gano'n. that's normal. Ang importante is we don't act on it. Yes. Nakikiusap kami sa inyo. Just some insight. We have had really big arguments. Matinding sigawan, oo. Masasakit na salita. Oo, at saka hindi dahil wala tayong pinakita doon sa mga unang episodes natin, ay ibig sabihin napagpasensyahan lang lahat o kaya maganda ang kinalabasan. Hindi, there were major struggles, major fights, major confrontations. Kaya nga dumating rin kami sa punto na inamin naman natin ito nung mga first episodes natin na naghiwalay tayo. So meron talagang gano'n na napagdaanan. Pero at the same time, we also learn from those situations. And yun na nga, we learn to forgive. We learn to let go. Ako kasi personally, Pap, magdadasal ako. Magdadasal. So, para ma-let go ko, kasi pag binibit-bit ko ang isang bagay na hindi naman ako yung may gawa, parang lalong lumalaki yung galit o kaya yung sama ng loob. Pero kung tutuusin, hindi naman nagmula sa akin. Hindi, pero... Hindi. Pero gets mo yung sinasabi ko. Yes. Huwag ka magdodwell dun sa... hindi mo naman kasalanan. Diba? Hindi mo naman problema. Problema niya yun eh. Bakit ko bibit-bitin? Ako naman, of course, by this time, malaki na ang minelo down namin dalawa from our younger days. No? Siyempre, nung bata tayo, mapusok ang mga bata. Ngayon, now that we're adults, mas huminahon na tayo. Ako, I will admit na sometimes, feeling ko, may point ako or mas tama ako. Pareho tayo may points, pero mas tama ako. Pero, ako na bilang lalaki, magsosorry na lang ako dahil ayoko yung nag-aaway tayo. Yung I choose peace kesa magtalo pa at mag-alaman kung sino ba talaga ang may mali. I don't know. Is that correct? Tell us, please. I will not say mali yung pamamaraan mong ganyan. No? Pero for you to just say na you'll choose peace, pero alam mong nasaktan ako, there has to be some change whenever you say sorry. That's what I believe. When you say sorry, hindi pwedeng, uy, sorry, nasaktan kita. Tapos bukas okay na as if walang nangyari from the person that hurt you. Yeah. But to clarify, yung pagsusorry ko na yun, hindi naman fake yun para lang magkasundo. Hindi yun. Parang inaano ko lang is sorry for the argument. I Parang agree. gusto ko lang magkasundo na dahil buong araw tayo hindi mag-uusap at Pero, not worth it. Oo, not worth it. But we do still discuss things. Yes. Madalas tayong nagtatalo about the small stuff. Kailangan pag-usapan, kailangan maintindihan. Tsaka, kung sino man yung nasaktan, syempre, kailangan mong i-mend yung sakit. Diba? Paano pag pareho? Pareho nasaktan? Di kailangan talaga magsabihan sila ng parehong nararamdaman. Hindi pwede yung isa lang, tapos yung isa parang tatanggapin na lang yung kung ano man yun. Ano ang masasabi mo dun sa may kasabihan na huwag palipasin ang gabi bago
'Di ba? Parang Yes. wag matutulog Yes. ng Meron ganun. magkaaway. Kailangan parang mahirap no. Depende. Maganda, Aminin ideally, natin ang totoo. maganda sana, pero hindi, doesn't work that way realistically. I think it's a situational thing. Pero ako, kahit na ano pa, whether tulugan mo yan or hindi, for me, the best way to deal with problems is to confront it head-on. Hindi naman ibig sabihin pag head-on, aawayan mo na lang, pupukukin mo agad. No. Pagka medyo nakahinga ka na rin, nakapag-isip-isip ka na rin, then you talk to the person. Kasi ang hirap magsalita pag mataas ang emosyon. Yun yung sinasabi kong Diba? lalayo mo na. Mahirap magsalita kasi minsan marami kang nasasabi na hindi mo na mabawi. Yes, Nasaktan mo na yung mahirap tao. yun. Sabi mo na eh. Nandyan na. Oo tapos biglang, hindi ko naman, hindi nakatanim na yan dun sa tao, nasaktan mo na yung tao. So, ako, kung pwede, hindi madali, no? Pag mataas ang emosyon mo, step back ka lang ng konti, hinga ng konti. Kasi, yun na nga iba pagka ginagamit mo ang utak mo para mag-isip kaysa ang puso mo. Kasi ang puso mas masakit. Mas masakit magsalita, mag-express. Ako, I will speak for the men. I think so. Konting pangunawa mula sa mga kababaihan. Mas magaling kayong mag-communicate. Di ba? Usually, mga lalaki umiiwas sa yung pag sinabing, mamaya, pag-usapan natin to. Kami mga lalaki, problemado na kami kasi it's hard for us to communicate yung we don't like discussing, but I know we need to, pero konting pasensya dahil it's awkward for us. But tayo, nag-discuss naman tayo. Nag-discuss tayo. Kung na-awkward ang mga kalalakihan makipag-usap, ma-awkward din kayo gumawa ng kasalanan. Yun ang pinakamadali. Yun ang pinakamadali. Tama? Tama. Isa pang bagay kung bakit takot kami makipagtalo, makipag-conversation. Talo kami lagi. Naman? Kahit ano pa ang sabihin namin, talo kami. For obvious reasons. So, alam na namin yung ending kaya umpisa pa lang, eto na tayo. Kung alam nyo na pala yung ending, bakit pa rin lagi kayo nag-uumpisa ng gulo? Hindi na tayo natigil. Umiikot-ikot yan ay na sa lang. point of view nyo, na laging kami nag-uumpisa. Wala pa tayong pinagtalunan na ikaw ang pinagmulan. Hindi ko sinasabi yun. Pero kasi sinasabi mo, sa point of view ng lalaki, ayaw nyo ng confrontation, pero ganyan. Pero sa pagkakaalala ko, wala pa talaga. Hindi, marami. May kasalanan. Meron na rin. Hindi, wala ka pang inamin. Hindi, para ano? Para ano? Anyway. Ito naman po. Gusto mo umamin ako? Nandun pa rin, hindi naka-let go. Aminin mo! Sabihin mo na may kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Hindi, kami po, nililinaw lang namin. We are not professionals. No, yes. So, you can take our advice, you can take our opinions, but if you really have problems, yes, please. Seek professional help. Consult the proper people. And the reason why we are sharing this, kasi napagdaanan namin lang ito. We're sharing basically what we have experienced personally, but we are not saying na ito ang tamang pamamaraan. At kung meron kayong mapulot na lesson out of it, malaking win na sa amin yon. Masaya na kami na nakatulong or kahit na nalibang man lang kayo. Those of you who are experiencing or have experienced domestic violence or abuse in any form, we will put some numbers here that you can call para sila po ang lapitan natin. Yeah. Please do not be ashamed or scared to get help. Hindi biro ang mga dinadaanan. At hindi lang mga kababaihan. Meron din mga kalalakihan that are going through certain problems. In fact, a sign of true maturity is seeking for help. Asa na ba yung number? Tatawagan ko nga. Nasa pack ako kanina ilang beses Masakit nakita mo ba yun? Oo, napanood ko. Mom. Mamaya, pag uwi, papantayin ko yan. Alright. Patayin mo nga ang camera. Patayin mo yan. Patayin mo. Bye, guys. See you next time.